Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, mayroong pagmamahal na gusto mong ibigay sa isang tao or iparamdam. Or some of you, yung pagmamahal na hindi mo nararamdaman or naibibigay sa'yo sa iba, gusto mong maibigay sa sarili mo. Ikaw na yung nagpupuno ng pagkukulang na yun. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na very passionate ka. Once na gusto mo yung passion na yun or yung goal na yun, hindi ka hihinto to get your dreams or yung goal na yun. And unti-unti ka na rin na nagiging okay dun sa mga nangyari sa buhay mo. And natutunan mo na rin na maging makajos. May mga desisyon ka dito na pinag-isipan. And right now, inaaral mo pa kung ano yung talagang gusto ng iyong puso. Gagawin mo lahat na maabot yung pangarap mo. Hindi ka hihinto. As long na nakikita mo isa-isa mong nakukuha lahat, masaya ka doon. Dahil yung mga ginagawa mo, nakikita mo na nagkakaroon ng progress. Sometimes nandun ka sa point na nalulungkot ka and may mga gumugulo sa isipan mo. Iniisip mo na mag-invest either sa financial, sa relasyon, or sa mga dumarating sa iyong buhay. May mga ginawa ka dito na effort and some of you pwedeng financial na pinag-investan mo. Iniisip mo kailan mo makukuha yung para sa'yo. Kailan mo marireceive yung gusto mo na pinaghirapan mo din naman. Ginagawa mo yung paraan na alam mo. Kasi iyon lang yung alam mong paraan na makakaya mo dun sa sitwasyon. At pinag-iisipan mong maigi bago ka mag-move or umpisahan yung isang proyekto or passion na gusto mo. Some of you may darating na balita. May nakikita ko dito na pinag-iisipan mong maigi kung tatanggapin mo tong offer na to. Or may pagsisisi na nangyari dun sa buhay mo sa nakaraan. Clarify natin ang Queen of Wands. Four of Wands and Queen of Swords. Alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung ano yung tama para sa'yo. And once na passion mo yon, gagawin mo lahat ng makakaya mo para maabot yung gusto mo or yung dreams mo. And nakikita ko dito na andun yung kasiyahan around the family or may celebration na darating. Some of you may reunion. Clarify natin ang The Magician. Queen of Wands and King of Pentacles. Itong tao na to, pinag-iisipan niya kung ano yung paraan na pwede niyang magawa. Kasi alam niya na kakaiba ka. Alam niya na
nasa iyo yung gusto niya and gagawin niya lahat ng makakaya niya para maibigay sa'yo yung mga gusto mo. Some of you, andun yung passion mo na mapalago yung financial mo at pinagpupukusan mo ng atensyon na mapaunlad yung iyong kabuhayan. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Temperance and the Hangman. Kailangan mong habaan yung pasensya mo sa mga dumarating sa buhay mo. Kung ano yung ibinigay mo, pinaglaanan mo, kailangan mong pag-isipang mabuti bago ka mag-move, bago ka mag-umpisa. Clarify natin ang Page of Wands. The Moon and the Emperor. Nakita ko dun na kinokontrol mo yung sarili mo sa mga dumarating sa buhay mo or may kumokontrol sa buhay mo. You're keeping a secret or itong taon na to may tinatago sa'yo at malalaman mo yung balita na yun one day. Clarify natin ang Seven of Cups. Wheel of Fortune and Four of Wands. Nagkaroon ng end of cycle, may new cycle na napapasok sa buhay mo na kailangan mong harapin, pagdesisyonan kung ano yung dumarating sa'yo. And nakikita ko na meron ditong prosperity na parating or celebration na i-enjoy mo. Clarify natin ang Nine of Swords. The Hierophant and Ten of Pentacles. Andun yung iniisip mo na magkaroon ng long-term na relationship, yung makakasama mo habang buhay. Ito yung nagpapalungkot sa'yo. At the same time, gusto mo rin yung very traditional na pagsasama or ito yung talagang nasa puso mo. Yung masaya ka na andyan yung mahal mo sa buhay na ini-enjoy yung bawat moment na nakakasama mo sila or nakakasama mo kung sino yung tinatangi ng puso mo. And andun yung iniisip mo yung traditional na way ng marriage. Clarify natin ang Seven of Pentacles. The Star and Ace of Pentacles. May blessing na darating dito. Some of you, may minamanifest ka na ma-receive. Nakikita ko rin na pwedeng may matanggap ka na regalo. And andun yung umaasa ka na matupad yung mga gusto mo or matanggap yung gusto mo. Kasi nagbigay ka ng effort mo doon. Pinagtrabahuan mo rin. Hindi ka umaasa na wala kang ginawa. Kumbaga, alam mo sa sarili mo na binigay mo naman yung makakaya mo at alam mo rin kung ano yung darating para sa'yo. Clarify natin ang Four of Cups. Four of Cups and Page of Swords. Ang nakikita ko dito, andun yung pinag-iisipan mong mabuti bago ka magsalita or gumawa ng hakbang sa buhay mo. Kasi may mga bagay na ayaw mong pagsisihan sa huli at andun yung may mga dumarating sa'yo, pwedeng tinatanggihan mo at inaalam mo kung ano yung pwedeng mas makakabuti para sa'yo. Mensahe ng iyong gabay. Listen. Quiet your mind, beloved one, and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state without worrying about the exact nature of your desires. Manifestation. A quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is our request to you, listen. Ang mensahe ng iyong gabay na makinig ka sa iyong
isipan, sa iyong puso. Nandiyan sila palagi para tulungan ka, bigyan ka ng bagong idea na makakatulong sa mga dumarating sa buhay mo. Pakinggan mo palagi yung puso mo at yung isipan mo kung ano yung desire ng puso mo, yun yung gawin mo. Magdasal ka lang palagi at kumonect ka sa kanila, sa Diyos Ama, sa gabay mo sa universe para magabayan ka dun sa tamang path na gusto mo. And hilingin mo sa kanila kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, kung ano yung mga pangarap mo. And alamin mo lang palagi kung ano yung magpapasaya sa iyong puso at iyon yung pagsumikapan mo na ma-achieve mo sa buhay. At itong yung reading Virgo, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.